Man-made disaster. Yan ituring ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagguho ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Dahil sa malaking epekto nito sa kabuhayan at kalakalan sa lugar, ipinag-utos ng ahensya ang pagsasaayos ng Detour Bridge. Ang update sa construction nito, nagbabalik si Elijah Bonzo. Umusad na ng mahigit 30% ang konstruksyon ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan 10 araw makalipas ang pagkolaps nito. Sang-ayon ito sa utos ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kasi harvest season ngayon. Hindi lang ito importante para sa Cagayan dahil dito ang pinagkakakitaan ng mga kababayan natin dito sa Cagayan Valley, pero importante ito para sa buong bansa. Kasi ang Cagayan is one of our most important food granaries, food baskets, no? Lalo na sa palay, sa mais. Gumuho ang tulay matapos itong daanan ng 3 loaded truck na tinatayang may bigat na tig 50 tonelada. Lagpas ito sa 18-ton load limit ng Pigatan Bridge ayon sa inisyal na ulat ng lokal na pamahalaan ng Cagayan. Pero bukod dito, tinitignan ding dahilan ng pagkolaps ang lumang yari ng tulay na sa inspeksyon nila ay nangangalawang na. 45 years old na itong bridge na to. At ang balita ko, since 1980, nung natayo siya, ang unang retrofit ay 2016 lang. No, sinabi sa akin ni RD. No? At nakita ko yung budget nung 2016, 11.7 million lang. Ang liit nun. So sabi ko nga, saan napunta yun? Kahit hindi sanhi ng disaster ang nangyari sa Pigatan Bridge, isang emergency construction ang iniutos ni Dizon sa proyekto. Dahil anya, isa itong man-made disaster. So kailangan magkaroon tayo ng alternative na way to transport the goods. Kakausapin na ni Gov, kakausapin na rin natin. Tinawagan ko na si Secretary Banoy Lopez ng DOTR para magkakaroon tayo ng mga barges na magdadala mula Port Irene papuntang Central Luzon, papuntang Metro Manila. Para hindi na kailangan mag-truck. Target matapos ang pagtatayo ng Detour Bridge sa loob ng 2 buwan. Kaugnay ng insidenteng ito, naglabas na ng memorandum ang DPWH na ipinag-uutos ang pag-a-assess sa lahat ng mga tulay sa tulong ng mga LGU at provincial government sa buong bansa. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.